Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Ayan. Sige po, batiin niyo po yung katabi niyo. A blessed Sunday to you. Praise God. Meron po tayong mga kapamilya na bumisita po sa atin from Cagayan. Ang parents po ni Engineer Vincent and ni Ate Senet. And ang bawat isa po, tayo po dito ay pamilya. Naniniwala ba kayo na kapamilya mo yung nasa tabi mo? Kaya sabihin mo, brother or sister, wala munang chikahan ha. Focus muna tayo. Yan, praise God. So napakamakabuluhan po ng buwan ng Abril. Dahil po ang buwan na ito, dito po natin ginunita. No? Nagkaroon po tayo ng tinatawag na Holy Week na sinelebrate ng buong mundo. Ito po yung panahon kung saan tayo ay nagnilay-nilay, di ba? Nag-reflect tayo sa ginawa ng Panginoon sa krus. And for some, hindi pala some, no? Most of us, masaya din po dahil ito po ang naging way para tayo po ay makapagpahinga. Tama po ba? Sino po dito nakapag-swimming na? Di ba? Ang daming mga post, no? Nakapag-swimming ka na ba? Tapos yung mga fineflex, no? Mga beach, mga bonggang swimming pool. Pero yung mga hindi pa nakapag-swimming, mapapasana all na lang tayo, no? And this month of April, ang dami din pong mga holiday. Tama ba? Kaya sobrang marami po tayong naging pagkakataon para makapagpahinga at mag-recharge. Ngayon naman, after ng mag-recharge, tayo naman po ay magpapatuloy na muli sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. Siyempre ako personally, paborito ko po ang buwan ng Abril. Yon, kasi po apelyido ko na po yun ngayon. Praise the Lord. Sa Diyos po ang papuri. Yan, buhay po ang Diyos. Hallelujah. Ayan. So marahil po, no, busog na busog ang ating mga spirito at ang ating mga tiyan. Busog na busog po ba? Siyempre, mga nag-feasting po yung iba sa atin, no? Dahil po sa mga mensaheng napakinggan natin. Sa first week, ano po yung tinuro sa atin? The power of the cross. Pangalawang week, ano po yung tinuro sa atin ni Pastora Cora? Ito po, tinuro niya po yung resurrection ni Jesus Christ. And last week, ni Sister Marge, ano po yung napakinggan natin sa mga umatan dito? Power of the blood. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy sa mensahe natin, this month mag-aaral po tayo at magpapatuloy po tayo sa theme ng ating church na pinamagataang Arise and Build Across Redeemed People. Yan po yung ating message or dyan po manggagaling yung mensahe natin. Pero before that, story time muna tayo. Gusto niyo po ba ng kwento? Ayaw niyo ba? Gusto yan? Sige. At dahil dyan, may kikwento ako sa inyo. So meron ako nabasa na isang story ng isang missionary. An American missionary, yung grupo po nila, nag-mission sila sa New Orleans. And the time that they are having this mission trip, meron po dong gathering or merong pagtitipon doon na tinatawag na Mardi Gras. Yung Mardi Gras, ito po yung actually ito po ay isang pagtitipon no, ng mga, before, in the old times, ito po yung pagdiriwang ng mga pagan o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero sineselebrate nila itong Mardi Gras. Ito po ay a week, no, bago po yung Lenten season. Sila po ay nag-gather, nagpupunta sa street, nagkakaroon sila na parang pistahan, di ba? Nagsisiyahan, nagiinuman. Ito po kasi yung last day nila para kumain sila or last week nila para kumain sila ng meat. Kasi po talaga sa ibang bansa, mostly sa mga naniniwala po sa Holy Week, no, sa mga sineselebrate ng Holy Week, at may mga paniniwala na kapag Holy Week, hindi talaga kumakain ng meat. So yan, yung Mardi Gras. Kung nakita nyo yung tatlong picture na yan, yung Wooden Cross Mission Trip and yung Mardi Gras, ito po yung celebration na tinutukoy ko. Very relevant po ito sa story na isi-share ko sa inyo. So doon po sa grupo ng mga misyonaryo, meron pong isa doon, ang pangalan ay Eric. Si Eric, he is relatively new to street evangelism. Matagal na siyang Kristiyano, mga 7 years na siyang Christian, pero hindi pa siya masyadong sanay na mag-share ng gospel o mag-evangelize sa street. Pero yung grupo po nila, ito yung pinili nila sa panahon ng may Mardi Gras at sa panahon na kung saan marami nagpa-party, doon nila gustong magkaroon ng misyon to share the gospel. And nung panahon po na yon, hindi pa siya masyadong sanay at the same time,
para po sa kanya, nahihiya siya dun sa gagawin nila. Yung mga kasamahan niya po dun sa grupo, meron po silang hinahawakan na wooden cross na malaki. Tapos yung wooden cross na yun, ngayon po nakataas, nakatayo, hinahawakan katulad po ng ganito, at meron silang mga gospel tracts na dinidistribute. Pero ito pong si Eric, na isang misyonero na sumama doon, medyo distant po siya. Kasi nahihiya siya na makita siya na siya ay belong dun sa mga misyonero na yon na nagsishare nga po ng gospel at hawak yung cross para sa kanya, iyon ay kinakahiyan niya. Pero yung ibang missionaries po, kahit na nandun sila sa isang street kung saan maraming umiinom, nagpapatuloy pa din silang mag-share. Sabi po ni Eric, maybe I can just hang in the background and silently pray for these lost souls. Yun na lang po yung gusto niya. Siguro, kahit kasama naman ako sa mission trip na to, okay lang siguro na tumambay ako sa isang area na yun. Tapos, hayaan ko na sila. Magpipray na lang ako for them. Pero, ang naisip niya nung time na yun, paano pa kaya ako mas lalong lumayo dun sa mga kasama ko na nagsishare ng gospel. So, ayaw niyang maging, ito po yung catch, ayaw niyang maging part ng mga wild na mga nagpa-party. Pero, ayaw niya din naman maging part ng radical team na missionaries na kinukutya, pinagtatawanan nung oras na yon, nung panahon na yon. So, he remained halfway between the two, feeling miserable. Miserable po yung pakiramdam niya habang nandun siya sa senaryo na po na yon. So, isa sa mga kasamahan niya, tinawag siya para hawakan yung cross. Ikaw naman, syempre, shifting sila, mabigat po yun eh. Ikaw naman humawak ng cross. Pero siya, he froze on the spot. Para pong hindi niya alam kung anong gagawin niya, hahawakan ko ba yung krus o hahayaan ko na lang sila. So, pero syempre dahil part nga siya nung team, he suddenly, nakita niya yung sarili niya na lumapit at hinawakan niya yung cross. He found himself walking toward the wooden pieces and placing his hand on them. And the moment that he grabbed onto the cross and turned to face the massive crowd of partiers, he felt a strange emotion to overtake him. Merong strange siyang pakiramdam na naramdaman ng oras na yon. At ano po yung emosyon na yon? Pure joy. Kagalakan. Imagine niyo yung scenario nung una, gustong-gusto niyang umalis, no? Gustong-gusto niyang lumayo dun sa mga radikal na misyonaryo na yon na nagsishare. Pero dahil nga tinawag siya, but then, when he suddenly decided to hold that cross, ito po yung naranasan niya, pure joy. A sense of radiant happiness seemed to flood through him and he couldn't keep a smile from spreading across his face. Simula nung hinawakan niya yung cross, hindi na nawala yung ngiti sa kanyang mga labi. Wala na pong question where he stood. And ito yung time na he has chosen his side. Pinili niya na kung nasaan siya. Kasi nung umpisa, parang iniisip niya, ano ba talaga? Parang ang hirap mamili. Doon ba ako sa mga partier o dito ba ako sa mga kasamahan kong misyonero? Tatayo. So he stood by them. Everyone who saw him knew that he was with Jesus. Pinagtawanan po siya, they cursed at him, at tinapunan din siya ng beer. Imagine, ito po ay totoong storya ha, nangyari po talaga to. Tinapunan siya ng beer. They hated him because of the cross that he was holding. Pero dahil po doon, he had never been happier. Sa kanya pong paglilingkod bilang Kristiyano, sobrang saya niya po nung mga pagkakataon na yon. His own comfort and popularity didn't seem to matter anymore. As he clung to the cross, only one thing seemed important: standing boldly for the glory of his precious King. An hour later po, when yung kapwa niya misyonaryo ay ina-ask, "Oy, ako naman, it's my turn." Parang ayaw niya na pong kunin. Parang ayaw niya na pong ibalik yung krus dun sa kasamahan niya na yon. Eric had stumbled upon the secret to vibrant Christianity. Ito daw po yung sikreto to vibrant Christianity. Not merely standing near the cross, but clinging to it and gladly bearing its reproach. Imagine po, mga kapatid, sa isang simpleng senaryo, sa isang senaryo na yon kung saan siya ay una reluctant, hindi niya gusto na hawakan yung krus. Pero dahil kailangan, nung hinawakan niya yung krus, nabago po yung kanyang perspektibo.
Nabago po yung mood niya. Nagkaroon siya ng joy. At doon po, nalaman niya ano ba talaga yung side niya. So he sided with. And he didn't just stand near the cross, he clung to it. Ang tanong ko lang po sa inyo ngayon, before we study the Word of God, nakaka-relate ba tayo kay Eric? When I read this story, parang nakita ko yung sarili ko na wala man ako dun sa senaryo kung saan hinawakan ko talaga yung wooden cross sa gitna ng napakaraming taong nagpa-party. Dumating din pala ako sa punto kung saan kailangan kong mamili. Kailangan kong mamili kung ako ba yung Kristiyano na tatayo sa Panginoon o ako ba yung Kristiyano na hahayaan ko na lang, sige, kayo na lang dyan. Basta ako, mananalangin na lang ako dito, kayang-kaya nyo na yan. Are you the distant Eric? Or are you the clinging Eric? Ikaw ba yung distant, malayo dun sa krus, o ikaw yung humawak mismo ng krus? Today, we will ponder on what really takes for us to be a cross-redeemed people. Ang pag-aaralan po natin ngayon is about living a cross-redeemed life. Paano ba tayo dapat mabuhay? Bilang po tayong mga tinubos ng Panginoon. Cross-redeemed, tinubos ng krus. Ang text po natin is in Galatians 6 verse 14. Sabi po dito, "May I never boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world is crucified to me and I to the world." Sa Tagalog, sabi po dito, wag namang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Ito po ay hango sa isa sa mga sulat po ni Pablo, one of the epistles of Paul in Galatians chapter 6. No? Sinulat niya po ito. At sino ba po itong si Pablo? Bakit niya po nasabi na wag naman mangyari sa akin na ipagmalaki ko kung anumang bagay bukod sa krus? May I never boast of anything except the cross. Short lang po na background kay Paul. Marahil marami sa inyo kilala na si Paul, narinig na yung buhay niya. So ano ba yung credentials ni Paul? Napakarami niyang pwedeng ipagmalaki. Medyo maliit yung siguro sa screen, no, yung PowerPoint. Ayan. Si Paul, napakarami niyang pwedeng ipagmalaki dahil kung achievement lang po yung pag-uusapan, walang-wala siguro tayo sa mga pinagdaanan niya, no, sa mga naging achievement niya sa buhay. He is a native of Tarsus. Isa po siyang Hudyo. In fact, siya po ay isang Pharisee from the tribe of Benjamin. Roman citizen. Pag Roman citizen ka po in his time, ano po yun, it is something to brag about. Pwede mo siyang ipagmalaki. Ito ay pinagmamayabang. Pag ikaw ay isang Romano, siya ay Roman citizen. Siya ay isang scholar. Scholar of Gamaliel. Marahil po sa panahon ngayon, parang yung school ni Gamaliel, para siyang Ateneo de Manila, no? Isa sa mga highly esteemed na university sa Pilipinas na kapag nag-aaral ka sa Ateneo, parang yabang-yabang mo. Parang meron kang yabang na pwedeng ipagmalaki. So si Paul, pwede niyang ipagmalaki na scholar siya ni Gamaliel. He is also a tent maker. Siya po ay may profession din. And in their time, maganda po ang profession ng bilang isang tent maker. Meron po akong pinapanood na isang series, The Chosen. Ang ganda po nung series na yun, no? Makikita mo doon yung mga tao in their time, parang iniisip mo, ano kaya yung mga pwede nilang mga hanap buhay? Meron pong fisherman, di ba? Meron doon yung mga nagtitinda, merong tax collector, and so on and so forth. And kung isa kang tent maker in that time, maganda na yung income mo. Siguro, tantamount, kung ano po yung tent maker ngayon, marahil architect or engineer. Ganon po yung kabongga yung profession ni Apostol Pablo. Ano pa po? He is an apostle, pastor, a preacher. Siya po ay nagtatanim ng mga simbahan. Dahil po kay Pablo, marami pong nakakilala, libu-libong mga hintil ang nakakilala sa ating Panginoon. He is a great contributor to the New Testament. Katulad nga po nung nabanggit ko, he wrote 13 books, yung mga epistles ni Paul. And ito po yung isa pa sa mga pwedeng ipagmalaki ni Paul, maaari. He raised Eutychus. Siya po ay isang mananampalataya ng Panginoon na bumuhay ng patay. He raised Eutychus from the dead.
He is an effective evangelist. He spoke before governors and kings. Yung mga nakaharap niya po, hindi lang simpleng tao. Mga governor sa kahari. Yung mga napagbahagi na ni Apostol Pablo. At napakarami niya pong naranasang mga pagsubok, mga suffering, mga kahirapan, dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. He's a man of burning passion for the gospel. Doon po sa Galatians chapter 6, kung babasahin natin, particularly kung saan nanggaling yung text natin, kaya niya sinabing, may I never boast. Sabi po doon, for not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. Doon muna po tayo. Ano ba yung circumcision? Hindi ko na po tatagalugin ha. Yung circumcision po in their time, sobrang halaga po nun. In fact, nagsimula po ang circumcision at the time when God made a covenant with Abraham. Na binigyan niya ng covenant si Abraham at sinabi ng Panginoon ng lahat ng mga lalaki na mabubuhay under the house of Abraham, kailangan pong ma-circumcise. At para po sa kanila, itong circumcision, it is something to brag about kasi physically sila ay pure. Yung circumcision po, ang significance po nun sa kanila ay purity. Ikaw ay malinis na. At kapag circumcised ka na, pwede ka na ding magmalaki. Pero sabi nga ni Paul, but God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Yung mga opponent niya, they gloried, sila po ay nagmayabang in their conformity to the law. Pinagmamalaki nila na sila ay circumcised. Pero si Paul, ano po si Paul? Sinabi niya po doon, that I should boast, that I should glory in, that I should rely on anything else. So sila, they boasted in the wound of circumcision. Siyempre, may wound po kapag nagsi-circumcise, di ba? Pero si Paul, he boasted in a wounding far more severe than circumcision. And that is crucifixion. Siya po ay nagmalaki in a wounding far more severe than circumcision, kundi ang crucifixion ng ating pong Panginoong Jesus. Marami pong tao, they boast in their passion, their talents, yung kanilang mga kaalaman, their belief, their wealth, their accomplishment, their titles, their professions, their famous friends or family. And the list goes on. Napakarami pong pwedeng ipangalandakan, i-boast. Nung araw na yon, wala pa pong Twitter, wala pa pong Facebook, wala pa pong TikTok, no? Hindi pa makakapag-flex sa social media yung mga tao in their time. Pero sila, kapag sila ay circumcised, kapag sila ay Romano, kapag sila ay may ganitong galing sa ganitong pamilya, kapag sila ay konektado sa mga maimpluwensyang tao, yun yung mga pinagmamalaki nila. Sa atin po, marami sa atin. Marami sa atin or pwedeng lahat po tayo, including myself. Meron po tayong, at our point in our lives, na talagang nag-boast po tayo, nagmalaki po tayo. Pinagmalaki po natin yung mga achievements po natin. And ano po ba mostly yung mga pinagmamalaki? No, syempre yung mga bago. Pagbagong relasyon, araw-araw, my day na ng my day, non-stop na nung nagka-jowa na. Araw-araw yan, yun na yung makikita mo. Pagka nagkaroon ng bagong gadget, araw-araw na, nagpo-post, nagfi-flex na. Kapag may bagong mga properties or ano, pwedeng araw-araw nagpo-post na. And being proud of everything na atin pong na-acquire, na atin pong nakuha, hindi naman po yun talagang masama. Kasi tayo po, sinishare po natin yon, and tayo pong mga nananampalataya sa Panginoon, binabahagi po natin yon kasi gusto po nating makita ng mga ibang tao na tayo po ay pinagpapala dahil po sa Panginoon, hindi dahil lamang sa ating mga galing. So, si Paul po, meron pong, men will boast in something and Paul has identified the best thing in the world to boast in. Meron siyang isa lang na pinagmamayabang. Ano po yun? Sige, ano po yung pinagmamayabang ni Paul? Ayan po, nasa verse natin, sa text po natin ngayon, the cross of Christ.
Isa lang yung kanyang pinagmamayabang. Lahat ng kanyang accomplishment, lahat ng kanyang pinanggalingan, lahat ng mga pwede niyang mga kaalaman niya, wala po yun. Isa lang yung kanyang ipinagmamalaki. Ang krus ng ating Panginoon. The cross, it is the cross that is central in the life of Apostle Paul. Last po, first week of April, Brother Luigi talked about the cross. So recap lang po tayo. Bakit ba niya pinagmamalaki yung krus na? Ano bang meron sa cross? Ayan, ito po yung mga binanggit ni Brother Luigi. Ano ang meron sa krus? Meron daw pong katubusan sa mga kasalanan. Tama, di ba? Dahil po sa krus, natubos po yung mga kasalanan ng bawat isa sa atin, ng sanlibutan. Number 2, kapatawaran sa mga kasalanan. Tayo po ay napatawad. Kahit hindi po tayo karapat-dapat tumanggap ng kapatawaran, tayo po ay napatawad ng Panginoon. Pangatlo, kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan. Meron pong power ang sin eh. Naniniwala po ba kayo merong kapangyarihan o may tanikala ang kasalanan? Bakit ang isang tao na namumuhay sa kasalanan, lagi niyang inuulit-ulit? Kasi may power talaga yung sin. Kapag ikaw ay namuhay sa kasalanan, hindi mo na lang, later on, makikita mo na lang yung sarili mo, ay, nagiging lifestyle ko na pala yun. Kasi yung kasalanan, yun na yung humahawak sa'yo. Yung kapangyarihan na ng kasalanan. Na-penetrate niya na yung iyong buong katauhan. At tayo ay pinalaya mula sa tanikala ng kasalanan. Number 4, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, yung krus lang po ng ating Panginoong Hesus yung nag-offer nito. Lahat po yan. Number 5, kagalingan sa sakit at karamdaman. Diba yung binanggit po nating verse kanina? He was bruised for our iniquities. By His wounds, we are healed. Dahil po sa kanyang sugat na natamo, tayo po ay nakatagpo ng kagalingan. Sino po sa inyo dito yung may sakit karamdaman sa oras na ito? Naniniwala po ba kayo na kaya tayong pagalingin ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! At number 6 po na binanggit ni Brother Luigi, simbolo ng katagumpayan. And the list goes on. Kulang pa po yan eh. Napakarami pong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Christ's finished work on the cross made a way for us to live as redeemed, forgiven, freed, saved, healed, and victorious. Gumawa ng paraan ng Panginoon para po tayo ay mamuhay ng may katagumpayan. In 1 Corinthians 1:18, nabanggit ko po ito kanina, sabi po dito, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Yung mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ayaw nila tong marinig. Para sa kanila, gusto nilang isarado yung kanilang mga tenga. Dahil para sa kanila, isa itong kahangalan. Ngunit ito po ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kapangyarihan po ng Diyos ang mensahe ng krus sa atin po na mga naliligtas. Sabi po ni Oswald Chambers, there is nothing in time or eternity more absolutely certain and irrefutable than what Jesus Christ accomplished on the cross. He made it possible for the entire human race to be brought back into a right relationship with God. Wala daw po sa time and eternity. Ngayon, bukas at walang hanggan, wala daw po na certain or sigurado kundi ang ginawa ng Panginoon kung ano yung na-accomplish niya sa buhay ng bawat isa sa atin sa krus ng Kalbaryo. And Jesus made it possible. He made
the impossible possible. He made the impossible possible. He made the unthinkable a reality. Meron po ba kayo sa buhay ninyo sa tingin nyo imposible? Meron po ba kayo sa buhay ninyo sa tingin nyo parang hindi yan pwedeng mangyari sa buhay ko? Siguro sa kanila, pwedeng mangyari yon, pero sa akin hindi. Alam nyo, wala po eh. Wala pong pwedeng mangyari sa buhay natin na hindi na na-accomplish ng Panginoon. He made the impossible possible. The question is this also a reality for those whom He have redeemed? Meron po bang proof? Are there any proof that you are a cross-redeemed person? Meron po bang pruweba? Alam niyo, napakaganda pong pag-usapan ng cross eh. Our spiritual director, Brother Eddie, ngayon po, mas lalo ko nang naiintindihan kung bakit tuwing siya po ay nasa pulpito, ilang oras man yan, kahit anuman pong topic yung ibigay sa kanya, he will always center his message on the cross. Tama po ba? Di ba kayo nagtataka? Paulit-ulit si Brother Eddie about cross, about salvation, about eternal life. Di ba? Pero alam nyo, ito pong mga pinag-uusapan natin, kailangan may proof po to sa buhay natin. Bakit kasi tinubos po tayo eh? Sa krus ng Panginoong Hesus. We are cross-redeemed people. Kapag sinabi pong redeemed, tinubos, to get or win back. Di ho ba kapag may tinutubos tayong isang bagay, halimbawa sa sanlaan, di ba binabayaran po natin yon? Sino po dito nakapagsanlaan na, no? Di ba pag tinubos mo, syempre kailangan mong bayaran. At ang pagtutubos ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng krus. Ito po yung pinambayad niya. Binayaran niya ang kasalanan natin at ang pinagtubos niya ang kanyang sariling buhay. At kapag tayo ay cross-redeemed o tinubos sa krus, hindi pwedeng walang epekto ito sa ating buhay. At isang buhay na patotoo si Pablo. Tignan po natin kung anong pwede nating matutunan sa kanyang buhay. Paano siya naging cross-redeemed? Bakit hanggang ngayon palagi siyang pinag-uusapan? Sabi nga daw po, kung meron daw pong second biblical character next to the Lord, syempre, sa Bible na mostly talked about, and that is the life of Apostle Paul. That is the life of Apostle Paul. He showed it and proved it the way he lived. Kaya niya nasabi ito Galatians 2:20, and this is my life verse. Sabi po dito, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. The life that I live now, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sige sa Tagalog, para po mas damang-dama po natin. Basahin po natin sa Tagalog ito. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon, sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi na daw siya yung nabubuhay. Pero yung kanyang buhay, sa kanyang katawan ngayon ay ikinakabuhay niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, cross-redeemed people, ano ba yung mga proof, no? Pag sinabing ikaw ay cross-redeemed. Number 1, 3 lang po to, mabilis lang. Masusunod ko yung timing sa akin. Timer, yan. Number 1, yan. Cross-redeemed people, boast in the cross. Galing din po to sa text natin. Sabi doon, may I never boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Let us expound the meaning of boasting in the cross. Ano ba yung ibig sabihin? Gaano ito kabigat or kaimportante na tinignan ni Pablo? Kaya isa lang yung kanyang pinagmamalaki. Single goal? Single passion? Single desire? That is to boast in the cross of Christ.
The people, sabi po ni John Piper, the people that make a durable difference in the world are not the people who have mastered many things, but who have been mastered by a few great things. Kung sino daw yung mga tao na nagkakaroon ng impact sa mundong ito, yun yung mga taong merong konti lang. Or kung titignan natin sa buhay ni Paul, isa lang, yung goal. Kaya sobrang impactful ng buhay. Dito po, nakita po natin dalawang bagay about boasting and the cross. Unahin po natin. So, Paul's boast appears to justify pride, but the word boast in this context po carries the idea of praise. Everybody say praise. O, ano ba yung praise? Diba? Pag sinabi natin praise, tayo ay nagpupuri. Praise. The cross was an object of shame to the Jews, no? But it was the object of praise to Paul. Praise. When was the last time, no, you give praise to the Lord because of what He did on the cross? And meron din pong Bible scholar na nagsasabi that the word boast can be translated in exalt or rejoice. Exalt or rejoice. Nagagalak. Itinataas. So medyo, siya, no, similar yung mga word na yon. Praise, exalt, rejoice. So dito, sinasabi po, boasting in the cross, yan. It means only rejoice and only exalt in the cross of Christ. Kung meron daw tayong pupurihin, kung yung mga labi daw natin, ano daw yung dapat maririnig? Ito ay puro papuri. Puro papuri. Nararamdaman ba sa paligid natin, pag ikaw nasa school ka, ikaw nasa tahanan ka, nanay, tatay, mga estudyante sa eskwelahan, sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga offices, nararamdaman ba ng mga tao sa paligid natin na explosive tayong Kristiyano? In a sense that, naririnig sa atin puro papuri. Naririnig sa atin positive things, godly things. At alam nyo, ang isang cross-redeemed people, isa sa mga unang babaguhin dyan ng Lord yung tongue natin eh. Yung the way we speak, the way we use our tongue. In fact po, nung naging Kristiyano ako, bago po ako maging Kristiyano, nagmumura po ako. Una pong binago sa akin ng Diyos yun. I stopped saying bad words or pagmumura. Ganun din po sa atin. Kapag we are cross-redeemed, kapag tayo po ay tinubos ng Panginoon sa krus, ganun po kalalim yung pagkakaunawa natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang lalabas po sa ating labi ay papuri, pagsamba. Kalooban po ng Diyos that the cross will be magnified. That Christ crucified always be our boast and exaltation and joy and praise. At siya po yung tatanggap ng papuri sa bawat magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pero Ate Karen, bakit hindi ako makasamba? Meron po bang pagkakataon sa buhay natin na ang dry po ng ating worship life? Hindi po natin mabuka yung bibig natin para purihin ang Panginoon. Alam niyo po yung naging popular na song na Lord, I thank you for sunshine. Sunod doon, thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day, yay, yay, yay. Diba? Alam ko sa inyo, marami sa inyo, ginagawa yun, ginagamit yun sa mga pinopost, diba? Pero alam nyo, nung napakinggan ko yun, very simple ng lyrics, tapos ang kumanta nun, isang bata. Diba? Parang para ako nabuhayan. Wow! Ang simple nung sinabi niya dun sa lyrics, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Nakuha po ba nating magpasalamat sa Panginoon sa mga pagkakataon na sinusubok po tayo? Nabukas ba natin yung labi natin? At magpasalamat, Lord, thank you for disciplining me. Thank you for allowing me to go through this trial, kahit mahirap. At kaya mo pa ding magpuri. Ito po pala ang isang evidence sa isang cross-redeemed person. Kaya mo pa ring magpuri. Kahit hindi okay ang lahat sa buhay mo. Bakit? Kasi
tinubos ka ng Panginoon. Naintindihan mo kung gaano kalalim yung pagmamahal sa'yo ng Diyos. Kaya sa kahit anong pagkakataon ng buhay natin, kaya pa rin nating sumamba. Kaya pa rin nating magpuri. Pwede ko bang i-invite si Micah sandali? Meron akong, nung inaaral ko tong point na to, merong song na nagano sa akin. How can I keep from singing? I want us to take this time to pause for a while and close our eyes. Sige, pwede ba nating sarado yung mga mata natin? Is your worship life dry? Wala ka na bang ganang sumamba? Sa oras na pong ito, I want you to think about the cross. Nais ko po, isipin mo na nandun ka sa paanan ng krus ng Panginoon. Siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tumutulo po yung kanyang dugo. Dahil po yun sa sobrang lalim ng pagmamahal niya sa'yo. Hindi ba nun kayang buhayin yung pagsamba mo? Hindi ba nun kayang buhayin? Minsan pa na yung labi mo bumukas at magpasalamat at magpuri sa Panginoon? Sabi po dun sa kanta, how can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your praise? Yes, Lord God. I know I am loved by the King, and it makes my heart. Pwede po ba natin itong kantahin? Let us sing this to the Lord. From singing your praise. How can I ever say enough, Lord? I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. There has been a time in my Christian life na parang ang dry talaga ng pagsamba ko. Parang hindi ako makapag-utter ng praise kasi ang bigat ng pinagdaraanan ko. Itong song na to, yun remind sa akin ng Lord. Oo nga naman, no? How can we keep from singing His praise? Yung pong simpleng katotohanan lamang na tayo ay minahal ng Diyos at mahal ng Panginoon. Hindi po ba hindi tayo mapapaawit? Hindi ba tayo mapapabukas ng ating mga labi, ng ating bibig at sumamba sa ating Panginoon? At napakasarap pong sumamba sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, sa langit, kung saan tayo po ay patungo, wala pong non-stop po yung pagsamba. Makikita po natin yun sa Revelations chapter 5, 11 to 14. Sabi po doon, sa verse 13, simulan natin, Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. The four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshiped. People of God, kung hindi tayo palasamba dito sa lupa, habang tayo'y nabubuhay, sa langit, puro sa pagsamba po yung gagawin natin. So every day, let us worship, let us practice this. Non-stop na po tayo sa heaven. Wag naman po pagdating sa heaven, amateur pa rin tayo. Hindi na dapat tayo amateur, dapat tayo ay tayo ay palasamba ng mga anak ng Diyos.
Non-stop ang ating pagsamba. Kaya ngayon pa lamang, praise the Lord wherever you are, church. Pangalawa po, isa pa po sa napag-alaman natin na meaning ng boasting in the cross is preach. Preach it. So, pag sinabi pong preach, ituro mo. Ano po yung mensahe natin? Simple lang po. Our message is the cross. Only preach Christ and Him crucified. Sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 9:16, necessity is laid upon me. Yes, woe to me if I do not preach the gospel. In Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Si Paul po, isa siyang brilliant academician. Isa siyang scholar and philosopher. Napakatalino niya po. And to be a student po under Gamaliel was an honor reserved only for the brightest and most promising. Yet, having met Christ, Paul knew that he was not called to philosophize or moralize, but to deliver the message of the cross. Yun lang po talaga. To deliver the message of the cross. A word from God that carried the authority and power of heaven itself. So wherever we go, cross-redeemed people, let us preach Jesus. Let us preach about the cross. Let us preach what He did on the cross of Calvary. If you take the cross of Jesus Christ into a prison cell, there is nothing else that is so likely to awaken that criminal except the cross. If you go to schools and universities, to your offices, to your home and workplaces, and all the streets, kung saan ka man dumadaan, or wherever you will, the story of Jesus Christ who loved and died touches all hearts. Isa po akong buhay na patotoo. Sa school po ako na-sharean po ng gospel. If I'm not mistaken, meron din pong preacher na nagtanong dito, if not Marge ba last week, no? Saan ka ba na-evangelize? Sa school? Saan ka ba na-evangelize? Sa office? Sa community? Sa family? And totoo naman po. When the message of the cross was preached or were preached, wala pong hindi mahahipong puso. Pwedeng nahipo pero pinili na lang tumalikod. Nung ako po ay na-evangelize sa ESCO, marami po akong kasabayan. Marami po kaming in-invite sa Bible study. Hindi po lahat nagpatuloy. Yes, we have been touched by the message of the cross, pero yun nga po, merong hindi nagpapatuloy. Pero ako naniniwala ko, lahat po na nandito magpapatuloy. Amen? Lahat po tayo until the second coming of Christ. Wala na pong bitawan, wala na pong alisan, mga kapatid. Malapit nang dumating si Lord. Baka naman pag yumaman ka lang, iiwan mo na si Lord. Naku, wag naman. Baka naman pag naging sikat lang tayo, iwanan na natin si Lord, di ba? Wala na pong iwanan, guys, mga kapatid. Parang close lang, no, guys? Wala na pong iwanan. Praise the Lord. So, boasting in the cross happens when you are on the cross. Kaya lang natin itong gawin when we are on the cross with Christ. Pangalawa, cross-redeemed people crucified themselves with Christ. Simple lang po. Galing lang po talaga to sa mensahe na binigay sa atin through the verse that we are studying today. Sabi ni Paul doon, the world is crucified to me and I to the world. Ano nga po yung nangyari kay Jesus nung siya ay napako sa krus? Siya ay nasaktan? Siya ay iniwan? Anong pang nangyari sa kanya? Siya ay inalapusta? Hindi siya pinaniwalaan ng karamihan. Siya ay dinuraan, siya ay pinagtawanan. And eventually, siya po ay namatay. Ngunit sa kabila ng lahat,
may tinapos siya sa krus. Tinapos niya ang kapangyarihan ng kamatayan, ang tanikala ng kasalanan, ang sumpa ng kahirapan at ang bagsik ng sakit at karamdaman. Kung tulad ni Pablo, ay sinasabi nating ang mundong ito'y patay na para sa atin, at tayo naman ay patay na sa mundo, meron sa ating gustong ipasiyasat si Lord. Totoo ba? Totoo ba? 3 bagay lang po. Pag sinabi nating I am crucified with Christ, it means I don't conform to the standards of this world. Hindi ako sumusunod sa standard na sinet ng mundong ito. Hindi ako nakikiisa, hindi ako umaayon sa standard ng mundong ito. In Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you will approve and test the perfect will of God. Sabi po doon. So let us not claim that we are cross-redeemed people if we are still living with the world. Huwag po natin i-claim na cross-redeemed tayo kung nabubuhay tayo ng may kamunduhan. Kung sinusunod natin yung standard ng mundo. I deny myself of any entitlement. Sabi po ng Panginoong Hesus, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Sa iba pong translation, deny yourself. Alam niyo, ang dami po nating entitlement. Ay, karapatan ko to. Ay, dapat binabati mo ako pag nakikita mo ako. Ay, karapatan kong ma-receive to, karapatan kong purihin. Ang dami po nating entitlement sa ating mga sarili. Pero alam niyo po si Pablo, he denied himself of any entitlement. Wala po siyang pakialam kung hindi po siya palakpakan. Wala po siyang pakialam kung hindi po siya purihin, mga taong nakapakinig ng kanyang salita. Wala rin siyang pakialam kung hindi siya samahan or hindi siya pansinin ng mga tao. He denied himself of self-entitlement. Alam niyo po, isa po to sa sobrang tinuro sa akin ng Lord in the past weeks. May mga moment pala na kapag meron kang marami kang self-entitlement, nagiging focus mo na yung sarili mo. What makes you feel good? What makes you feel better? Diba? Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo entitled sa lahat ng meron sa mundo. By God's grace alone. Sa awat habag lang po ng Panginoon, kaya po natin natatamasa yung mga natatamasa natin ngayon. We are not entitled of anything. In fact, kung ano nga lang po yung i-allow ng Lord sa buhay natin, yun nga lang po talaga yung para sa atin eh. Meron pong time na meron po ako nakausap. Tapos parang na-share ko lang sa kanya na, grabe tong taong to, no, parang galit sa pera, parang lahat na lang gusto niya, yumaman, kumita, ganyan. Nabanggit ko lang naman yun. Alam niyo po yung sinagot niya sa akin? Yan kasi yung kapalaran niya. At bigla ko na-realize, oo nga no, baka may pagkakataon po na kino-compare natin yung buhay natin sa ibang tao. Tapos, pag na-compare natin yung buhay natin sa ibang tao, we feel little less of ourselves. Feeling natin, I'm less significant. Baka hindi ako ganun kagaling, baka hindi ako ganun kahusay. Na-realize ko, tama, may point yung sinabi ng taong yun. Baka kapalaran niya kasing ganun. At ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron po tayong kanya-kanyang takbuhin, mga kapatid. Hindi po sa atin lahat tinawag maging bilyonaryo. Hindi po tayo tinawag lahat maging business tycoon. May kanya-kanya po tayong pagkakatawag sa Panginoon. At dun po sobrang secured si Paul. Alam niyo sa totoo lang, sa sobrang secured ni Paul, parang nakakainggit. Bakit ka sobrang secured? Tayo, pag nagbukas lang tayo ng Facebook, ay, meron ng ganito si ganito, ay, meron ng ganyan si ganito, ay, kailan kaya ako magkakaganto? Ang dami po nating hinahanap sa buhay. Let us learn from Paul. Wala na siyang masyadong hinahanap sa buhay. In fact, wala nga siya. Sabi niya nga, patay na ako sa mundo. At ang mundo ay patay na sa akin. Wala nang appeal sa akin ang mundo. Marahil po nung time na yon, pag nakakita siya ng isang tao na sobrang yaman,
Wala nang room na nang mayroong kainggitan sa puso niya. Kasi he denied himself of self-entitlement. Pangatlo, I expect to be misunderstood, misrepresented, and attacked. If you say, you are crucified with Christ, dapat i-expect po natin na tayo ay hindi maiintindihan ng mga tao mostly na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dapat po maintindihan natin na may mga atake na pwede po nating maranasan. Kasama po yun, mga kapatid. Hindi tayo exempted. Hindi tayo exempted na ma-persecute, hindi tayo exempted na pagtawanan, hindi tayo exempted na magmukhang corny sa ibang tao. Hindi tayo exempted. So let us expect to be misunderstood, misrepresented, and attacked. When we learn to boast in the cross and to be crucified with Christ, when we are on the cross, and until ourselves are crucified there, our boast will be in ourselves. Hanggat hindi tayo napako kasama ng Panginoong Hesus sa krus, paulit-ulit, pabalik-balik tayo sa ating mga sarili. Kung hindi yung krus yung sentro ng ating buhay, yung pagtatrabaho mo, kung hindi yan para gamitin ka ng Panginoon to bless others and to give Him glory, babalik yan lagi sa sarili mo. Me. Anong kulang sa akin? Anong wala sa akin? Kung hindi yung purpose natin, kung hindi yung vision natin ay para mas lumawak yung gospel, lagi mong iisipin, bakit ako magbibigay sa church? Ba't ako magta-tithes? Mga kapatid, wag po nating sabihin that we are crucified with Christ kung hindi po tayo nagdi-deny ng ating mga sarili. Kung tayo po ay namumuhay pa din sa standard ng mundo na to, dahil yun yung popular, makikisabay tayo. So pangatlo po, and then malapit na po tayong matapos. Cross-redeemed people live by faith. Sabi niya po doon, di ba? I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ang pananampalataya po ay kailangan para matapos po natin yung binigay na takbuhin sa atin ng Panginoon. Sabi ni Charles Coleman, faith has nothing to do with circumstances. It deals entirely with the Word of God. Kung yung nagiging kompas na ng buhay natin ay yung buhay ng ibang tao o yung opinion ng ibang tao at hindi na po ang salita ng Diyos, magkakaproblema po tayo, mga tinubos ng Panginoon. Dahil ang pananampalataya po natin ay base po sa salita ng Diyos. Hindi po sa kung anong feelings ko today. Ay parang feeling ko malungkot ako today. Ay parang feeling ko Hindi po doon nakabase yung pananampalataya. It is based entirely in the written word of God. Alam niyo po sa mga kalala kong mga matatatag na sa pananampalataya, when I say matatatag na, yung matatagal na, yung kahit sabihin mong linggo-linggo silang nagmi-minister dito o sabihin nating pinapagamit yung buhay nila sa Panginoon, hindi sila nagsasawa, hindi sila tumitigil kahit na may problema. Natutuwa po ako sa buhay and I really love looking at the lives of those people. Pero syempre, hindi naman tayo nakafocus sa buhay nila. Kumbaga, parang nagiging reference lang natin sila. Nandun pa din sila, maalab sa pagsamba, nagbabahagi pa rin ng salita ng Diyos. Sila yung mga taong tinalikuran ang sarili nilang pangarap. At higit sa lahat, sila yung mga taong malalim ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung meron po akong maaring kinakainggitan, yun yung mga taong holy inggit na tinatawag, no? Pero syempre mali po yung word na inggit, ha? Kung meron po akong kinakamanghaan talaga ngayon, syempre po, si Jesus at ang cross, at kasama na din po dun yung mga taong sobrang malalim yung faith nila kay God. Yung hindi sila nasishaken kahit na anong mangyari.
Yung magpapatuloy pa rin sila, sige, down ako ngayon, pero bukas tatayo ako ulit. Meron akong mahirap na sitwasyon na ito, pero alam ko, tutulungan ako ng Panginoon, that God will make a way in my situation. Alam niyo po, throughout Christian history, the gospel has spread like wildfire. Whenever the most destitute and notorious people have been radically changed by its power. Marami pong mga dating adik, dating basagulero, mga dating prostitute, dating sugalero, babaero, di ba? And in all the great revivals, people were drawn to the gospel when they saw these people begin to live for Christ. Di ba pag nakakita ka ng isang taong nabago yung buhay, kung ikaw, nung umpisa, hindi mo pa naiintindihan, pero grabe tong taong to, nakakatuwa yung buhay niya. Maku-curious ka eh. Pero pag narinig mo na yung mensahe ng krus, doon na magsisimula magkaroon ng transformation sa buhay mo. There is no situation that the power of the cross cannot touch and transform. And there is no wound that is cleansing blood cannot heal. Wala pong sitwasyon sa buhay mo o sa buhay ko na hindi po kayang hawakan, na hindi po kayang baguhin ng cross. In fact, the more extreme the circumstances, the more opportunity for His supernatural grace to be demonstrated. Pag dumaan ka po sa matinding pagsubok, syempre, no, initial po natin na pwedeng maging response, syempre iiyak tayo, nalulungkot tayo, parang iniisip natin, paano ba ako aalis sa sitwasyon na to? Pero base po dito, yung mga cross-redeemed daw po na mga tao, sila they worship their way through their circumstances. Nagpapatuloy pa din sila, nagtitiwala pa rin sila na kayang solusyonan ito ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Even if you don't sense an immediate victory in the midst of your circumstances, that doesn't mean God isn't intending to give it to you. Kahit na tingin mo ngayon sa oras na ito, meron kang matinding battle, may matindi kang pagsubok sa iyong buhay, hindi po nun ibig sabihin na hindi kayang solusyonan niya ng Panginoon o hindi kayang ibigay ng Diyos yung matagal mo nang inaasam at hinihingi. Ang gusto lang ng Panginoon, let us continue to pursue Him. Let us continue to trust in His promises sa buhay po ng bawat isa sa atin. No matter what you are going through, don't seek human pampering. Minsan yun po yung first go-to natin, no, si Beshi. Kapag tayo po ay sobrang nabibigatan na, gusto natin ng human pampering. Ay, down ako, magpapasalon ako today. Yun agad, yung unang iniisip, saan kaya ako magpapasalon? Saan kaya ako magpapakilay? Saan ko kaya papaayos yung, yung hair ko? Don't seek human pampering first. Rather, seek the transforming power of the cross. And soon you will be able to confidently declare with Paul, I am triumphant with Christ. Hindi po to suggestion, mga kapatid. Ito po yung realidad. Ito po yung picture. Ito po yung dapat na buhay ng mga taong tinubos ng Panginoon sa krus. Baka po, minsan iniisip natin, ay parang hindi ko naman kayang gawin yan, Ate Karen. Hindi ko naman kayang, pwedeng isipin natin ngayon, ang hirap naman ng na yan, ng mga points na yan. Ang hirap namang magpuri kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Nakakahiya naman mag-preach. Parang hindi ko yatang kayang i-deny yung sarili ko. Parang hindi ko yata kayang i-give up yung rights ko. Ang hirap naman palang mamuhay sa pananampalataya. I rebuke those thoughts in Jesus' name. Kung ngayon yun yung naiisip natin,
Bakit? Kasi meron pong krus at kapangyarihan ng krus sa ating buhay. At alam niyo po, if the cross haven't changed your life, you are the problem. Kung hindi na bago ng krus yung buhay mo, ikaw na yung may problema. Tayo na yung may problema, hindi po ang krus. Dahil napakamakapangyarihan po ng krus sa buhay ng bawat isa sa atin. For our conclusion, let others despise the cross if they will. Hayaan natin sila. Kung gusto nilang pagtawanan ang krus. But let it be the fixed purpose of every true child of God to find this highest expression of praise in the anointing work of the Lord Jesus Christ. But let it be that every one of us, bawat isa po sa atin na tunay na anak ng Diyos, hayaan po nating hanapin natin ang ating buhay ng papuri sa Panginoon through the finish and atoning work of Jesus Christ. It is only as we take our stand that the world system is rendered unattractive to us, and we are rendered unattractive to it. The likes of Paul and Brother Eddie, yun po dapat yung normal sa pagiging Kristiyano. Nakakamangha po yung buhay nila, no? Pero yun po dapat yung normal sa atin. Ito po yung dapat nating ginagaya. Faith in Christ and acknowledgement of what He has done for us will not allow for any compromise on our part with the world. Kung tayo nabubuhay tayo sa pananampalataya, wala pong room ang compromise. Wala pong room ang buhay na makasalanan. Patuloy ng pamumuhay sa kasalanan. Let the cross separate us from the world, and the world will no longer or will no more appeal to us. Hayaan po natin na ang krus, ito po yung magkaroon ng or mag-differentiate sa atin sa mundo. Hayaan po natin na yung kapangyarihan ng krus, yun po yung makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang isang taong sumunod sa Panginoon at totoong cross-redeemed, imposible pong walang impact yung buhay ng tao ngayon. Imposible pong wala siyang matouch na soul. Imposible pong walang lumapit sa kanya pag may kailangan ng prayer, pag may kailangan ng counseling. Imposible po na hindi yan i-promote ni Lord. Imposible po na hindi yan gamitin ng Diyos. Because we are made to worship. We are made to serve the Lord. We are made to give Him the highest glory in our lives. Kung nasaan ka man ngayon, yung lahat ng credentials na meron ka, yung comfort na nararanasan po natin sa buhay ngayon, maliit na bagay lang po yun kumpara sa comfort at consolation ng ating buhay na kasama si Kristo. Maliit na bagay. Yung titles natin, maliit na bagay. Yung achievements po natin, maliit na bagay. Compared sa isang buhay, sa buhay natin na lumalakad kasama ang Panginoon. Everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Ito na po yung last po nating mensahe sa buwan na to, patungkol po sa krus. Next week, iba na naman po yung magiging topic natin.
Ang panalangin ko po, hindi po matapos yung buwan na to na hindi po natin nakikita yung sarili natin na tayo po dapat yung mga binanggit natin kanina na mga karakteristik ng isang cross-redeemed na tao. Na everything is worthless. Basura. Basura ang lahat. Kumpara sa pagkakakilanlan natin sa ating Panginoon. Everything is garbage. Imagine, nasabi ni Paul yun. Everything is worthless. Everything is garbage compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. Naalala ko nga sabi ni Brother Eddie, parang wala nang nag-excite sa akin sa mundo. Alam nyo na napaisip ako doon. Kasi ako, ang dami pang tumakbo sa isip ko eh. Gusto ko pang makapunta sa ibang bansa, gusto ko pang magkaroon ng ganito, ng ganyan. Parang ang dami pa ding parang nag-excite sa akin sa mundo. Pero nung sinabi niya yon, wala nang nag-excite sa akin sa mundong ito. Yung ginagawa niya na lang, ginagawa niya yung part niya. Binabahagi niya yung gospel kahit saan siya pumunta. Kahit anong okasyon, regardless of the occasion, regardless of the situation. Ikaw ba naman ay namatay ng mahal sa buhay na kaya mo pang mag-preach? How selfless. How self-denied of a person. Same thing with Paul. At nakita niya yun saan o kanino? Sa Panginoong Jesus. Jesus denied himself. Denied himself of comfort, denied himself of the praises of men. Para ano? Para tapusin yung kanyang pakay sa pagpuntas dito sa mundo. Yun ang tapusin ang laban sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong ko lang, church, where are you right now? Are you distant from the cross? Are you just standing in the cross, or are you on the cross? Are you crucified with Jesus on the cross? Inaanyayahan ko po kayo ngayon, mga kapatid, if that is your battle cry, to be crucified with Christ on the cross. Let us ask Him, Lord, lead me to the cross. Lead me to the cross, Lord. Dalhin mo ko doon sa krus ng Kalbaryo. Dalhin mo ko doon sa lugar kung saan tinamo mo ang pinakamasakit. Kung saan tinapos mo ang lahat para magkaroon ako ng buhay na masagana, ng buhay na mapayapa, ng buhay na walang hanggan. Church, if the cross don't appeal to you right now, it will never appeal to you tomorrow. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Let us continue to come to the Lord. Hallelujah. Let's sing this song. Yes, Jesus. Savior, I come. Quiet my soul. Remember, redemption's here when your blood was spilled for my ransom.
of God, sing this song. Where your let it be a love song, a serenade to our Lord of Lords and our King of Kings. I belong to you, oh lead me to the cross. Sa oras po ito, ano po yung area sa buhay natin na gusto natin ipa-crucify together with Christ? Is it our pride? Is it our self-entitlement? Envy? Jealousy? Yung pagiging timid natin when it comes to sharing the gospel? Baka kinakahiya pa natin yung ating pananampalataya. Is it your dreams? Your ambitions? Ano yung mga bagay na sobrang tinitignan natin? Na yun yung sobrang makakapagpasaya natin? Bukod o higit pa sa pag-ibig ng ating Panginoong ipinamalas niya sa krus ng Kalbaryo. I want you to pray to the Lord and give it to God right now. Lord, crucify my ambition with you. Crucify my pride with you, God. Crucify my sins with you, God. Crucify my offense with you, Lord. Crucify my doubts, Lord God. Crucify my prayerlessness, God. Meron bang sin na hanggang ngayon patuloy mo pa rin pinaglalabanan and you want to put an end dun sa kasalanan na yon? Ask the Lord. Lord, crucify that sin, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Nawala ba yung alab mo sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon? Ask the Lord to bring you revival. Ask the Lord. I believe that God is speaking to us right now. Individually, sa bawat isa po sa atin. At ang panalangin ko, ipakita ng Panginoon sa atin ngayon kung nasaan po tayo. Are you distant from the cross? Are you just beside the cross? Or are you on the cross with Christ? Church, hindi po suggestion kanina yung sinabi ni Pablo. That when he is crucified with Christ, lahat na po ng mga bagay na pwede mag-appeal sa kanya sa mundo na crucify na din. Ano po yung appealing sa atin ngayon? Appealing po ba sa atin ang sobrang kayamanan? Appealing po ba sa atin yung mga bagay sa mundo na hindi natin magawa? Gusto ko rin yung maranasan. Jesus did not die on the cross for us just to live the life we wanted to live. But Jesus died on the cross so that we will live for Him and with Him. Baka meron po sa kalagitnaan natin ngayon, hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. I want you to open your heart. Or if you are a person, or if you are that Christian, na nalilito ka pa kung saan ka
Doon ka ba sa mundo o doon ka ba talaga kay Jesus? Or if you want to recommit your life to the Lord, I want you to open your lips and just pray to God your personal prayer. Walang status ko sa pagiging isang Kristiyano. It's either you are hot or you are cold. It's either you love the world or you love the Lord. Hindi po pwede na mahal na po natin ang mundo at mahal po natin ang Panginoon. It will not work, church. Dahil merong mas tataas dyan. May mas tataas po dyan. Hallelujah. Panginoon, nakikita niyo po yung puso ng inyong mga anak. Nandito po kami, Panginoon, dahil alam po namin it is your will for us to be here and to hear your message. And even wherever we are, as long as we are hearing this message, gusto niyo pong marinig po namin ang mensaheng ito. Dahil meron po kayong gustong baguhin sa buhay namin. Hindi po porket matagal na kaming Kristiyano, cross-redeemed people na po kami. Namumuhay na kami bilang cross-redeemed people of yours, O God. Lord, we are praying, Lord God, na kapag kami po ay sumunod sa inyo, wholeheartedly, abandoning ourselves, O God. Alam po namin, we will be fruitful, Lord God. We will multiply. And many people will come to know you, Lord Jesus. Darating po yung panahon, Lord God, na dalawa na po yung service namin dito, Panginoon, dahil hindi na kami magkasya. Darating po yung panahon sa mga opisina namin, sa mga eskwelahan po namin. Wala pong araw na wala pong nagbo-Bible study. Walang araw na walang nagkakaroon ng gathering. Walang araw na walang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Lord, inculcate it into our hearts, O God. But it will happen first if we rid of ourselves, Lord. If we abandon and deny ourselves before you, God. Panginoon, operahan mo po yung puso namin. Break if there are hearts here, Lord God, na matigas. We are allowing you, Lord, to come and take your full dominion, O God, in our lives. Because you are worthy, Lord. Karapat-dapat ka, Lord, na sambahin. Karapat-dapat ka, Lord, na paglingkuran. Karapat-dapat, Panginoon, na ibahagi namin ang iyong salita at tanging salita lamang na kayang magbigay, Panginoon, ng buhay sa bawat isa, Panginoon. Karapat-dapat, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, Panginoon, paglingkuran. At karapat-dapat ka sa aming pagsuko. Karapat-dapat ka sa pagsuko namin, Panginoon. Because, Lord God, you died on the cross for us. Ang panalangin ko po, church, wala pong lalabas sa pintuan na yan at hindi matatapos yung service na to na hindi po natin nakikita muli yung sarili natin in the cross with Christ. Kiniklaim ko po, wala na po sa atin dito malayo sa cross. Wala na po sa atin dito nasa gitna o nasa gilid lamang ng cross. That every one of us, we will be with Jesus on the cross. And we will give Him glory wherever we are. We will give Him honor whatever we do. We will give Him glory through our decisions, through every choices that we are making every day. We will give Him glory because He is deserving, church. Our God is deserving of our obedience. Our God is deserving
you glory, Lord. Declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.